Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan ko sa Facebook. Sa mga kapatid na bago pa lamang sa programang ito, I encourage na kayo ay manood sa mga naunang paksa natin sa nakaraan. So sa mga bagay na ating nang natalakay ay I encourage you na kayo ay makapanood, ito ay tungkol sa paraang tamang paghati o rightly dividing the word of truth. So marami ding salamat sa mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, no? Isang malaking encouragement sa akin na marinig, no, sa mga kapatid, sa mga kaibigan na sila ay nanonood sa programang ito, no? At ito ay para sa inyong lahat na sa inyong kaalaman, ang layunin ng programang ito ay upang makatulong at makapagbahagi sa salita ng Diyos. At hindi ko actually lagi ko ito sinasabi na hindi ko obligation na mahikayat at sa mga bagay na aking nakikita pagdating sa salita ng Diyos, hindi ko ito ipinipilit na baguhin ang iyong pananaw patungkol sa salita ng Diyos. So ang ginagawa natin ay ito ay pagbubukas sa salita ng Diyos at ating itong pinag-aaralan batay dun sa sinasabi ng salita o ng inyong banal na kasulatan So ang aking obligation lamang ay upang ibahagi kung ano yung aking nakikita o kung ano ang aking natututunan sa salita ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan upang tayo ay pumili sa mga bagay na ating naririnig, sa mga bagay na ating nababasa o kaya sa mga pakikinig sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos sa iba, o maging sa sarili mong pag-aaral, So nasa sa iyo ang mga decision na yon. Sabi nga ni Pablo sa kanyang mga sulat sa Romans chapter 14 verse 5, let every man fully persuaded in his own mind. So mayroon tayong sariling kaisipan na dapat tayo ay magsipagtibay sa mga bagay na ating o magsipagtibay sa ating mga sariling kaisipan sa mga bagay na ating naririnig at natututunan. So nasa sa iyo ang pagpili, hindi ikaw yung so kinakailangan sa ating pagkikinig o sa ating pagtanggap sa salita ng Diyos, kinakailangan na tignan natin ang tamang paghati sa salita ng Diyos. So nasa sa iyo at hindi obligation ng bawat isa, and even me, hindi ko obligation na tanggapin mo itong bagay na ating pinag-aaralan, kundi dapat ang isang nakikinig o nag-aaral sa salita ng Diyos, dapat siyang mayroon siyang matibay sa kanyang personal na buhay. Sabi nga ni Paul, let every man be fully persuaded in his own mind. So sana sa ating pag-aaral na ito, makita natin yung mga katotohanan na ating naistignan sa salita ng Diyos. So sa araw na ito, at alam ko na ito ay isang topic na maaring huwag naman sanang magkaroon ng mga violent reaction sa mga kapatid na marahil hindi sila sang-ayon sa bagay na ito, So ang maring ang naririnig mong salita ng Diyos na naibabahagi ay tandaan natin ito, marahil ang ating naririnig o ang iyong natutunan, ito ay nakikita sa banal na kasulatan. It is a biblical, But kung minsan hindi ito dispensational. Sapagkat ang dealing ng Diyos sa tao ay hindi pare-pareho sa bawat panahon. Tandaan natin ito, sa pagbukas mo ng salita ng Diyos ay iba-ibang grupo na tao ang kinakausap ng Diyos at hindi ito pare-pareho ang kanyang
pakikitungo, no? So, kailangan nating maintindihan, ano, ang layunin ni Pablo, no? So, sa kanyang mga sulat, ano? So, si Pablo ay mayroong plano ang Diyos mula sa mga, tandaan natin, ang Diyos ay may plano sa iba't ibang takdang panahon, ano? It is our choice na tanggapin, ano, ang anumang yung anumang aral, ano, na ating narinig o nababasa, no, upang ating gawing pahayag ng ating pananampalataya, no, or yung tinatawag nating statement of faith. Ang statement of faith, it is based on the scripture na marahil ito yun yung natutunan at narinig sa iba at ikaw ay sumang-ayon dun sa sinasabi ng salita ng Diyos, no? So, that's my statement of faith. So, sabi ko nga kanina, ang ating tatalakayin today, it's about the scary thing, no? About living a local church. So, tandaan natin, lahat ng mga simbahan na yan is a local church na naitinayo dito, no? And meron tayong tinatawag na body of Christ, no? And that is a spiritual body, no? So, sa panahon natin ngayon, mayroong isang kinatatakutan ng iba. Ito ay ang paglisan sa isang local church, no? Sa kabila ng masaya at matagal na nasamahan sa loob ng kapulungan, nagkakaroon pa rin ng hindi pagkakaunawaan. So, hopefully, ito ang ating tatalakayin ngayon at titignan natin kung ano ba yung mga naging problema. Even during the time of Apostle Paul, meron ng mga bagay na idwahan, ano, yung paghihiwalay ng mga mananampalataya during those days. Merong mga salungatan, ano, doon sa kung kanino sila sasama, ano, kung saan sila aanib, ano. Now, mayroon akong isang kaibigan mula pa nang kami ay nag-aaral, ano, at nakasama po siya sa unang simbahan na aming dinadaluhan here sa Pilipinas, ano. At nagkasama din kami sa isang trabaho at nagkahiwalay lang kami dahil nagiba ang kanyang trabaho, ano, at hindi na kami since then hindi na kami nagkita, ano, pero siya ay nakapagtrabaho sa ibang bansa at siya ay nakapag-asawa. After na siya ay nakapag-asawa, siya ay nakapagtrabaho sa ibang bansa. Minsan sa aming dahil friend ko siya at kami ay nakapagkwentuhan sa messenger, ano, at nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkumustahan sa isa't isa at naikwento niya sa akin, ano, na nagpaalam siya sa kanyang simbahang kanyang dinadaluhan. So, nagpaalam siya sa leader ng kanilang local church at ng kanilang simbahan, ano. At dahil sa kanyang naiibang pananaw, no, sabi daw sa kanya, naiiba daw ang kanyang pananaw sa mga minor doctrines, ano. Alam naman natin, mayroong mga tinatawag na that's pag sinabi nating major doctrine, yung paano maligtas ang isang tao, of course. Pero pagdating sa mga minor na mayroong iba-ibang pananaw, siya ay dahil daw sa iba ang kanyang pananaw, so paalam siya sa isang simbahan, ano, dahil sa kanyang naiibang pananaw na yon sa mga minor doctrines sa salita ng Diyos. So, sa kanilang paghihiwalay ng kanilang leader, at binigyan siya ng warning, no? Ito yung nakikita natin na minsan siya ay binigyan ng warning na kailangan niyang magsisi sa mga bagay na kanyang nakikita. Baka hindi pa siya daw tunay na tumanggap o kumilala sa Panginoon. Ito yung isang nangyayari, ano. At once na dumistansya ka at ikaw ay mag-iisip ng hindi marahil dahil nga yun ang sinasabi ko na bagay na kuminsan hindi matanggap, ano. So, baka daw hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, so kaya kailangan siya munang magsisimuli, ano. O napakalungkot sa sitwasyon na
madalas ito ang pinagmumulan ng siraan sa isang local church. Sa iba naman ang pananakot, kung ikaw ay lalabas sa kanilang local church, ang pagpapala ng Diyos ay lalayo sa iyo. So, mayroon ding mga local church na kapag hindi maabot ng isang miyembro, yung hindi mo maabot yung itinakdang programa, ikaw ay nakikipag-compromise o isa kang compromiser, ang tawag sa iyo, dahil hindi mo nga maabot yung kanilang pamantayan ng kanilang programa, you are a compromiser sa sanglibutan na ito. Maraming mga pangyayaring tulad nito kapag hindi ka nakaayon sa doktrina ng isang simbahan, pilit na inihiwalay ka sa kanilang sinasakupan. Pilit ding kinokontrol ang mga miyembro na huwag magkaroon ng fellowship sa mga kapatid na lumisan sa kanilang local church. So, para bang nagkakaroon nito ng separation, para bang ang kanilang pananaw ay sila lamang ang tama, Ito ang isang nakakatakot na bagay na hindi pagbibigay ng basbas, o pahintulot sa mga lumalabas sa kanilang local church, At sila pa ang nagbibigay ng pag-aalinlangan, So, binibigyan pa ng alinlangan ng isang mananampalataya, Baka hindi ka ligtas, So, sino ba naman na tao na pwedeng magsabi sa iyo na you are not saved, At sila pa ang nagbibigay ng bibigyan ka ng doubt, So alam naman natin kung sino yung tagabigay ng doubt sa puso ng isang tao, At hindi ito yung Diyos, So in Garden of Eden, binigyan ng duda ng serpent si Eve, So at sila pa ang tungkol sa kanilang kaligtasan, yun ang laging binibira, O lagi yun ang binibigyan ng pansin, So para sa kaalaman ng lahat, nais kong ibahagi ang aking statement of faith. Ito aking statement of faith sa kasalukuyan sa aking buhay pananampalataya, I believe na ang kaligtasan, it is by grace through faith, in the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. That is, isa yon. Ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos, And I believe that the salvation is eternally, And once you're saved, you're always saved. So, yun ang aking stand sa aking buhay pananampalataya. Once you are saved, you are always saved. Eternally, At ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga salita, Kung ano yung kanyang sinabi, hindi magbabago yun, Pagkatapos ang isang tao ay naligtas, siya ay maging miyembro ng katawan ng ating Panginoong Yesus in the body of Christ. Hindi sa local church, in the body of Christ. Well, dito para maging miyembro ka sa isang church, you need to be baptized in their local church. Now, at ang isang mangyayari sa buhay ng isang believer o nanampalataya doon sa Ebanghelyo, siya ay natatakan ng Santong Espiritu, At and nagkaroon tayo ng tinatawag na imputed righteousness of our Lord Jesus Christ. Tayo ngayon ay naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay, So ang nakikita ngayon ng Panginoon Diyos sa ating buhay ay ang katuwiran ng ating Panginoong Hesus, So naging matuwid sa harapan ng Diyos ngayon. Tayo ay naging matuwid ngayon sa harapan ng Diyos. So dahil tayo ay sumampalataya, I believe in the pre-tribulation period o pre-tribulation rapture, Bago magkaroon ng tribulation, tayo ay kukunin o ang Panginoong Yesus kukunin niya ang kanyang body, which is the body of Christ. So in short, I am a pre-trib believer, So pagkatapos ng tribulation period, ang Panginoon Yesus ay
babalik, and Christ will destroy the army of the Antichrist. Then it follows the 1,000 reign of Jesus Christ. So during the 1,000 reign of Jesus Christ, ang kanyang makakasama ay ang kanyang body. Ang makakasama ng Panginoong Yesus is ang Israel. Hindi kasama ang body of Christ during the 1,000 reign of our Lord Jesus Christ. Pwede nyo tignan doon sa ating mga topic previously, and makikita ninyo sa aking timeline, kung sino ba ang makakasama ng ating Panginoong Yesus sa kanyang paghahari dito sa lupa. So yun ang aking statement of faith. And then after the 1,000 reign of Jesus Christ, there is a great white throne judgment, It follows, At pagkatapos nito, the fullness of time. Yun ang katapusan ng kumbaga tayo ay nasa time capsule since from the beginning nang mag-create ang Diyos, and it will end the fullness of time. So nasa loob tayo ng ganito sa panahon na yon, at ito ay magtatapos na, and for all magsisimula yung eternity, So that is in Ephesians chapter 1 verse 10. So ito ang aking pananaw sa buhay ng isang mananampalataya in relation with God's timeline. So ito yung tinatayuan kong doktrina na nakikita ko sa banal na kasulatan. Ang mga pangunahing doktrina, binanggit lang natin yung pangunahin, major sa kasulatan. Of course ako, naniniwala ko lahat na yan napakahalaga. Lahat ng doktrina sa banal na kasulatan, ito ay bahagi upang tayo ay lumago sa kaunawaan sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa ating Panginoong Yesus. So ang mga pangunahing doctrine na ito tungkol sa ating kaligtasan, ito ay tiyak na 100% na itinuturo ng banal na kasulatan, at halos lahat ng grace movement, pag sinabi natin grace movement, lahat ng naniniwala that we are all by grace saved. Yun ang tinatawag nating grace movement, Kahit anong klaseng grupo yan, sila ay naniniwala that this present time tayo ay naligtas by grace, Subalit sa tingin ng iba, kapag ikaw ay lumihis, pag ikaw ay lumihis sa mga itinakdang doktrina ng isang local church, tandaan natin to, some leaders will excommunicate you, Some leaders of the local churches threaten the members to avoid you. Ito ang nangyayari to, malinaw na nangyayari to, At naranasan ng aking kaibigan na aking ibinahagi sa araw na ito, So sasabihin nila ikaw ay nagtuturo ng ibang doktrina. So kung minsan mga kapatid pa mismo ang magsasabi nagtuturo ka ng ibang doktrina, Ito lang ang masasabi ko, kapatid, sa ating pag-aaral. So diligently search your scripture, Tingnan niyo ang banal na kasulatan. Pag-aralan niyo mabuti. Basahin niyo kung ano ba yung nakasulat doon sa salita ng Diyos. So sorry, may interference ang tumatawag sa akin. So sandali. Hinina ko lang yung volume. So ito lang ang masasabi ko, Search diligently your scripture, and test every teachings, behind the pulpit. Behind the pulpit, nandun yung mga teachings, Tignan natin, let us test, Ang sabi nga, beloved, believe not every spirit whether they are from God, But test the spirit whether they are from God. So nandun meron tayong personal na buhay bilang isang mananampalataya. Gamitin natin, test the spirit whether they are from God, So tignan natin, behind the pulpit, in the local church, school, then compare whether they are from God, yung mga bagay na ito ba ang kanyang sinasabi, it is written in the Word of God.
So, then compare it whether, sabi ko nga, kung ito ay nandoon at itinuturo ng salita ng Diyos. Kung minsan sa pagsasalita natin, of course, mayroon pa sa ating pagpapaliwanag, there is a tinatawag nating narrative, no? Katulad nung pagpapaliwanag ng tayo sa ating Bible study. But tignan natin kung ito ba ay nakaayon sa banal na kasulatan, ano? Madalas ito ang nangyayari, ano? Sa mga mananampalataya ngayon. Matapos nakarinig ng mga pangangaral, no? Ng mga pangangaral sa salita ng Diyos, ano? Ay wala na itong pagsusuri. So kinakailangan natin suriin, ano? Ito kaya ang ating naririnig nandoon sa salita ng Diyos. Yung bang lahat ng bagay na, of course, kasi mayroong narration sa ating pag-aaral, ano? Pero malalaman natin kung yung bang sinasabi niya, it is biblical, no? Actually, ito ang dapat nating ginagawa, no? Hindi lamang tayo umupo at makinig sa mga pangangaral, kundi kailangan din nating ihambing, ano, sa salita na sa sinasabi ng salita ng Diyos, ano? Tandaan natin, kapatid, iisa lamang ang nagmamay-ari sa atin, no? At ito ay ang Panginoon, ano? Ang ating Panginoong Yesus, ano? Tayo ay binili, ano? Yung word na purchase, redemption, ano? Tayo ay binili niya sa kanyang sariling dugo, no? So, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Of course, no? Lahat ng mga nananampalataya, mahaba yung, maging ano man ang inyong katayuan sa buhay, always remember na mayroong plano ang Diyos at may layunin ng Diyos kung bakit tayo tinawag. No? Mayroong isang tao na dapat natin siyang tularan. No? Ito ang kanyang sinabi. Ito previously, akin ang ibinahagi. No? Sabi ni Paul, be ye followers of me. Sabi ni Paul, even as I also am of Christ. So yun ang sinabi ni Paul. Kung ikaw ay naniniwala that yung lahat na sinabi ni Pablo ay galing sa Diyos, dapat natin siyang sundin kung ano man ang kanyang sinasabi, no? So, maraming katanungan dito before sa akin, ano? But hindi ko bibigyan ng detalye ito, no? So, maraming mga mananampalataya not considering this verse, no? Sa sulat ni Pablo, no? So, tandaan natin, ang mga sulat ni Pablo, mayroon siyang instruction that consider what I say. Bakit? Bakit natin ginagawa yon? Bakit natin binibigyan ng pansin, ano? O kinakailangan nating saliksikin ng mga sinasabi ni Paul? Dahil lang sabi niya, ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng pagkaunawa, no? Understanding, and the Lord will give the understanding, no? So, kung hindi natin i-consider si Paul sa ating buhay bilang isang mananampalataya, hindi tayo magkakaroon ng unawa, no? So, kung pilit nating kakalabanin, ano, yung mga sinasabi ni Pablo. Ito ang dahilan, ano, kung bakit hindi nagkakaroon ng understanding sa dispensational truth, ano? And even in rightly dividing it, the word of truth, no? Kapag hindi mo kinonsider yung mga sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, magkakaroon tayo ng problema. Yun nga instruction niya eh. And then, hindi natin susundin. Iba ang ating pananaw, ano? Iba ang inais nating i-impose dun sa ating pagtuturo, no? Hindi yung sinasabi ni Apostol Paul. Ang sabi na, paano naman yung ibang mga aklat, ano? Hindi naman sinabi na hindi na natin babasahin. Actually, hindi makukumpleto yung entire scripture kung mayroong isamang book doon ang mawawala. Lahat ng kasulatan ay isinulat yon at ito ay para sa tao, no? Lahat. Pero hindi lahat ay nauukol sa iyo at sa akin, no? So, ako personally in this present time, wala akong itinataas na local church, no? At wala akong affiliation sa mga ibang local churches, no? What I believe, lahat ng sumampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Yesus nang siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay,
no? Sino ka man, kapatid, ikaw ay naging bahagi sa kanyang katawan, ano? So, nobody can reject you as being part of the body of Christ, no? Hindi niya pwedeng sabihin na baka hindi ka ligtas, no? Sino ba namang magsasabi sa iyo na you are not saved, no? Bakit? Siya ba nakakaalam ba sa mga bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao? So, kahit saan kang grupo, no? Kahit saan kang religion na, naging kabahagi doon, ano? Once you believe in the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, you are saved, no? Kung minsan pag dumistansya ka sa isang simbahan, local, ang tingin sa iyo baka hindi ka paligtas, no? Dahil ang akala nila, ang salvation ay nandoon lang sa local church na yon, ano? So, subalit ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, ito yung tignan natin, ano? Tandaan natin, kapag ikaw ay naligtas, ano ba yung dala nun, no? So, pag tayo ay naligtas, mayroong itong tinuturon tayong lumayo, ano, sa kalikuan, ano, at kahalayan sa sanglibutan, ano, at mamuhay ng matuwid na may kabanalan sa Diyos. Iyon ang sinasabi sa Titus chapter 2 verses 11 to 12, no? Iyon ang ginagawa ng banal na kasulatan. Pero hindi ibig sabihin ang bagay na yon tayo ay kinakailangan kung ikaw ay naligtas, you are forced to do the law, no? Hindi ganoon 'yon, ano? Tinuturuan tayo, ano, hanggang tayo ay lumago, ano, sa ating buhay pananampalataya, no? 'Yun ang ginagawa ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo, no? Ang plano ng Diyos sa atin, tayo ay mag-aral, ano, sa kanyang salita, no? Lumago sa kaunawaan sa ating Panginoong Yesus at of course ating ibahagi din sa iba. Ito yung dakilang ebanghelyo ng kaligtasan. Ito yung main purpose ng isang believer, ano, ang isang mananampalataya. Whether na ikaw ay bata pa lamang o kaunti pa lang yung natututunan mo, o ikaw ay isang kumbaga purely matured, sabihin na natin yung matured, so we have the same purpose, no? Ibahagi ang dakilang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Yesus, ano? Ang isang nakakalungkot isipin ay ito na, no? Sa iba, kapag hindi ka nakasunod sa mga itinakdang programa, no, ng isang local church, ikaw ay isang compromiser, ano? Ikaw ay isang compromiser pagka hindi mo nagawa yung itinakdang programa ng isang local church. Hindi ko alam kung kayo ay naranasan na nyo ito, no? Anyway, hindi naman natin ito kino-contest, kundi nagbubukas lang tayo at pinag-aaralan lang natin, ano? Ikaw ay isang compromiser. Yun ang kanilang binabanggit dahil hindi mo binigyan ng prioridad, ano, ang mga bagay na pinagkakasunduan, ano, sa isang local church. So, tandaan natin ang ating paglago, no, sa spiritual na buhay ay hindi lamang nakabase, ano, sa isang kapulungan. Hindi 'yon, ano? Maring nandun ka sa church pero hindi ka naman lumalago, no? Sunday after Sunday, nandun tayo pero hindi tayo lumalago, no? Naririnig natin ang behind the pulpit, they are delivering the word of truth, pero hindi nagiging pagpapala sa atin, ano? Yung para bang hindi yung walang nutrient, ano? Siyempre pag kumakain ka kung walang sustansya, hindi tayo lalago, no, sa ating buhay physical, ano? So tandaan natin ang ating paglago sa spiritual na buhay ay hindi lamang nakabase sa isang kapulungan, ano, sa mga programa na itinakda nito, ano, kundi ito ay higit na nakasalalay sa salita ng katotohanan, ano, sa salita ng Diyos, ano. Madalas ang mga nagkaroon ng power, ano, failure. So hindi iyon nakasalalay, no? So ang iba, no, actually dahil parang nung tayo ay hindi pa mananampalataya at iba ang ating pananaw, no? Basta natapos natin yung Sunday obligation at gagawin na natin yung lahat ng ating mga yung bagay na hindi dapat gawin, no? Napakahalaga sa kanila na yung programong yun na kailangan nating gawin, no?
So, hindi nakasalalay ang ating paglago bilang isang mananampalataya. Personally ako, nakasalalay yon kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos. No? So, in 1 Thessalonians chapter 2, verses 5 to 7. No? Basahin ko in 1 Thessalonians chapter 2, verse 5 to 7. So, for neither at any time use we flattering words, no? As you know, nor a clock of covetousness. God is witness, sabi niya, no? Si Pablo ay hindi gumagamit ng mga paimbabaw, no? Yung mga paimbabaw na pananalita, no? At balabal ng kasakiman, ano? Ewan ko bakit ginamit niya itong balabal ng kasakiman. Ito yung mayroon palang term na gano'n na ginamit si Pablo, no? So, pwede palang mangyari yun, ano? It's a warning, no? So, huwag naman sanang mangyari ang sa isang local church, no? Na ay maging daan ng kalakal ng pagkakakitaan, ano? So, napakarami na wag na masyadong idiin, ano? Baka magkaroon ng mga violent reaction about this topic, ano? Dahil maririnig naman ninyo, no? Napakarami, no? Ginawa ng kalakal o pagkakakitaan ng isang local church, ano? So, verse 6, ang sabi niya, nor of men sought we glory, ano? Sabi niya, no? Di naghahagad ng kapurihan itong si Pablo, no? Neither of you, nor yet of others, no? When we might have been burdensome as the apostles of Christ. Si Pablo hindi naghahanap sa mga tao, no, ng kapurihan, no, upang gamitin ito sa kanyang kapamahalaan, no, sa isang local church, bilang isang leader, no. Ito ang ating nakikita sa kanyang buhay, no, bilang isang lingkod ng Diyos. Ito ang buhay ni Pablo, no. Yung kanyang genuine yung kaloob-looban ni Apostol Paul, no. So bilang isang leader, no. So, verse 7, but we were gentle among you, sabi niya. Ito, yung word na ito, kuminsan napakahirap. Hindi natin makuha ito sa ating buhay, no? But we were gentle, no, among you, sabi niya. Yung kausap ni Pablo, siya ay mahinahon, no? Sabi nga ng kapatid na Edgar, ano? Ito na-example si Brother Edgar, ano? Hindi siya tulad ng isang kulog, ano, at kidlat lamang, ano, at wala namang dalang ulan, no. So ito gustong-gusto ko itong word na ito, no. Yung natutuwa ako pag naririnig ko ito sa Kapampangan, para kang bala mo nga na duldulya ang pong kidlat, wala na yung dadalang uran nga, ano na. So even as a nurse, ang sabi niya, kung tuloy natin yung verse, even as a nurse, ang sabi niya, cherisheth her children. No, ito yung isang nurse, no? Hindi ko alam kung ano yung Tagalog yung nurse, no? So sabi ni Pablo, kanyang inaalaga tulad ng isang nurse, no? Yung nurse, katulad ng mga nurse sa nursery, no? Ang kanyang mga anak, no? Noong nasa Saudi ako, nasabi ko wala nang pinakamasayang lugar, no? Wala nang pinakamasayang lugar kapag ikaw ay nasa sarili kang tahanan. No? Pag ikaw ay nasa sariling tahanan. Verse 11, as you know how we exhorted and comforted, and charged every one of you. As a father, ito, dalawa na namang illustration dito na makikita natin. Kanina, dito naman, as a father that his children, no? Sabi niya, tulad ng isang ama sa kanyang mga anak, no? Sila ay tinuturuan at pinapalakas ng loob. Ganito ba tayo na when we are at home, sa ating bahay, or in the local church? Siyempre, pag bahay tsaka local church, magkadugtong yan, ano? Tayo ba ay nagkakaroon ng lakas ng loob or pagdududa ang itinatanim sa ating kaisipan? No? Mahirap yung pag dumistansya ka, bibigyan ka na ng duda, no, sa kaisipan, ano? After you got saved, tapos masaya sila, and then pagkatapos na nagkaroon ng problema, ay hindi ka naligtas sa kanila, no?
So sana wag naman sanang mangyari yung ganoon, ano. Ito ang ginagawa ng isang nurse, ano, or father sa kanyang mga anak. Kanya itong pinangangalagahan, ano, tinuturuan at pinapalakas ng loob, ano. Mayroon siyang malumanay, ano, yung malumanay na pangungusap sa kanyang mga anak, ano. But we were gentle among you, na pakikitungo sa kanyang mga anak. Yun ang kailangan sa isang father o sa isang nurse. Ang isang nurse o father ay wala itong iniisip na sasaktan ng isang anak, no, kahit na siya ay lisanin niya, no, o siya ay lilisan siya, no, o hindi na sila pakikisamahan, ano, katulad ni Demas, no. Si Demas, dahil mahal niya ang sanlibutan, na sabi nung talata dun sa aking nabasa, dahil mahal niya ang sanlibutan ito, binayaan lamang siya ni Paul, no? Binayaan lamang si Paul, pero hindi siya nagtagda ng galit sa kanya, no? Hindi siya nagpakita ng galit at hindi niya siya pinalayas, ano? Kundi actually, si Alexander Coppersmith, makikita din ninyo in scripture sa kanyang sulat ni Paul, gumawa ng maraming masamang bagay, ano, kay Pablo ito. Ito mismong Alexander Coppersmith. Ano ang sabi ni Pablo? Nanalangin siya sa Panginoon, ano, at huwag nang ibilang sa kanya ang mga bagay na ito. Imagine, ang daming minensyon ni Pablo si Alexander Coppersmith. Talagang pag ganyan na-mention ka sa scripture, talagang mayroong mga bagay na ginawa ka na maganda o mabuti. Pero siya, si Apostol Pablo, hindi niya sinumpa o hindi niya binigyan ng pagkakataon na masaktan, kundi siya ay kanyang ipinalangin pa, no? Idinalangin niya na, Panginoon, wag na ninyong ibilang sa kanya ang mga bagay na ito. Pero kaya tayong ganong klaseng pangangalaga as a nurse or as a father. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 24. Verse 24, not for that we have dominion over your faith. Ito yung mga minsan leader na they are, tawag dito, yung nakalimutan ko yung term, no, yung sila ay dominante, no, or but are helpers of your joy. Ito ang dapat maging laman ng isip ng isang leader, no? Saan man yan, sa paaralan, sa trabaho, sa kumpanya, sa paaralan, and higit, ano, sa isang local church, maging helpers of your joy, ano? For by faith ye stand, dahil kayo ay nagsipagtayo sa inyong pananampalataya. Nakikita natin ng puso ni Pablo dito, no, ay upang siya ay makatulong, no, makatulong sa kanilang katuwaan, ano, dahil sila ay nangagsitatag, ano, sa kanilang pananampalataya, at hindi upang kontrolin, no, hindi sila kontrolin niya, no, yung mga ito, no. So yun ang dapat maging attitude, no, ng isang father, ano, o isang nurse, or even as a leader, no. As a father, you are a leader, no. Maraming mga leaders today claiming sila ay mga shepherd, no. At kung mayroong sa kanyang kapulungan na umalis for any reasons, no. For any reasons, di ko alam kung anong reasons na yun, no. Magsisimula siyang gagawa ng paraan upang layuan siya ng mga ibang tupa. Para layuan siya ng ibang tupa. Ito yung nagiging personally ako na banggit ko sa aking title, that's an scary thing. Living in a church, no? Local church, I mean, no? Itong ilalayo ka, no? Ilalayo ka, nais niyang putulin yung communication, you are excommunicated with the fellow believers, no? Yun ang nagiging mahirap sa panahon natin ngayon, ano? No. So siya ay gagawa ng paraan, ano, at upang layuan siya ng mga ibang tupa, no. I mean, though mamaya-maya we are not sheep, no. We are not sheep.
I mean, binigyan ko lang ng illustration yon at gagawa siya ng maling akusasyon, ano, na hindi ka o no, na hindi napatunayan, ano. So, kung minsan mayroong mga leaders na gagawa nga ng paraan na kahit siya ay, I will tell you frankly, na siya ay magsisinungaling, no? At para makuha lang niya yung tiwala, no? O nung kanyang mga anak, ano? I mean, ang kanyang pinangangalagahan, ano? Itatanim niya sa isipan ng kanyang mga miyembro sa kanilang local church ang mga taong ito, I mean yung mga nagsipaglabas ay may dalang kultong turo, no? Cults, yung kultong turo. At tawag sa kanila ay heretics. Yun ang tawag, ano? So, on the spot, layuan nyo yung mga yan dahil sila yung mga heretics. At may dala silang mga maling turo. So, dati ang mga taong ito, no? Siya ay nagmamalasakit sa kanila, no? Sila ay tuwang-tuwa when pag nakikita nila sa mga upuan yan, sila ay tuwang-tuwa dahil nandiyan he always cherish you, no? And love you. Yun, no? Ganun ang nangyayari, di ba? Kahit no, ganyan talaga yung buhay natin sa mundo, no? Pag something very sweet ka, pag may bagay na something na malaki yung I mean, alam nyo na yung ibig kong sabihin. Huwag ko na masyadong i-emphasize yun. At ang nangyayari, pag ikaw ay lumisan, sila ay gagawa ng paraan, ano? Nice kanilang wasakin, ano? Ipinipilit ng iba na sila ay dispensationalist. Ito, no? They claim that they are dispensationalists at nagsimula ang body of Christ during the four gospel, no? Pero sa kanila, ang nagsimula ang body of Christ during the four gospel, ano? Sabi nila, hindi nagsimula kay Pablo, kundi ito ay nagsimula, ano, kay Pedro, no? Ito ang talatang kanyang inahawakan. Merong talatang hinahawakan ng mga turong ito na the church, the body of Christ, nagsimula ito kay Pedro, no? So, Acts chapter 10, verses 34 to 35, aking basahin, no? Then Peter, verse 34 in chapter 10 of Acts. Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is not respecter of persons. No? Tignan natin, ano? Dito nagsimula daw ang body of Christ. Because God is no respecter of person. dahil nawala na ang partition ng mga Hudyo at Hentil. Bigyan muna natin ng pansin ito, no? Putulin ko para maka-catch up tayo dun sa pagka nakita mo yung distinction, pagkakaiba between the circumcision and uncircumcision, there is a middle wall of partition. Kapag mayroong middle wall of partition between the Jews and Gentiles, hindi sila pwedeng magsama, wala pa yung body of Christ. Until such time, nung na-receive ni Pablo ang biyaya ng kaligtasan, which is the dispensational of the grace of God, tinanggap ni Apostol Pablo, which is mystery, dahil mystery, hindi nila kakalain ng mga Jewish people na magsasama sila in the same body. Fellowship in the same body, which is the mystery. No? Noon lang sila ay magsama, doon natanggal yung tinatawag nilang distinction. There is no difference. Since then, there is no difference between the Jews and the Gentiles. But now, take note, si Pedro dito ay nagbanggit. So, no, ito ay binanggit ito dito sa talatang ito, God is no respecter of person. So ito ang pinangahawakan nila dito na
Nang banggitin ito ng ating Panginoon Jesus kay Peter, si Peter ang unang nakareceive the mystery of the fellowship. So, dito sa kanila, para sa kanila, dito nagsimula yung body of Christ, ano? Dahil nawala na ang partition between the Jews and the Gentiles. Ang mga taong may ganitong pananaw ay hindi, tandaan ninyo ito, no? Ang mga taong ganitong may pananaw, ang aking nakikita ay hindi nila nakikita itong distinction, no, between the salvation under the law and salvation under grace. Tinitingnan natin dito kasi meron tayong napag-aralan before the entire book of Acts from Genesis chapter 1, from Acts chapter 1 up to chapter 28, it is a transition period, no? Dito nagsimula yung body of Christ o the mystery of the body of Christ ay hindi kaagad na reveal kay Paul. So dito, ang mangyayari dito, ang akala ng iba, dito na nagsimula yung body of Christ. Pero tandaan natin, ang pangangaral ni Apostol Pedro at ang pangangaral ni Apostol Paul ay magkaiba, no? Magkaiba. Pero during the transition period, ang pangangaral ni Pablo ay mayroong kasamang mga ordinances, mayroong kasamang under the law, no? Yun ang kanyang pangangaral. In his early stage of his ministry, si Pablo, no? Nangaral siya tungkol dun sa mga kautusan, ano? Na kinakailangan gawin ng mga Jewish people. And then those who believe, no? So in verse 35, but in every nation, verse 35, chapter 10 in book of Acts, he that feareth him, he that feareth him, and worketh righteousness is accepted with him. Ito yung pangangaral ni Pedro. So sabi niya, sa mga bansa na may takot sa kanya, no? And worketh, ito yun, and worketh righteousness. It means yung ang isang tao na magiging accepted sa Diyos, kinakailangan siyang magtrabaho with righteousness, ano, sa buhay niya. Mayroon akong nakausap na kapatid at binasya niya sa akin ng mga talatang ito actually. Dito nagsimula ang body of Christ dahil sa talatang ito na wala ang distinction between the Jews and the Gentiles. Subalit sa verse 35, you need to consider it, no? Hindi niya nakita na ang kaligtasan na ipinangaral ni Pablo ay nakatuon, no? Saan? Base sa gawa, no? Si Pedro ang nangaral dito, no? Ang kanyang ipinangaral, ito ay nakatuon sa mga gawa, no? That he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. So makikita natin dito sa talatang 35, magiging acceptable ka lang sa ating Diyos if you have a proof na ikaw, there is a worketh of righteousness sa iyong buhay, no? Ito yung sinabi ko na hindi lahat ng nagsasabi na sila ay rightly divider sa salita ng Diyos ay tunay na ginagawa nila ito. Dahil ang iniisip ng iba, ang talatang ito ay tumutukoy sa katawan ni Kristo. Hindi nila naiintindihan kung ipipilit natin ang talatang ito ay para sa body of Christ. Remember this, no? Ang ating doktrina ay magiging halong biyaya at kautusan, no? Grace and law, no? Dito nagkakaroon ng pagkalito sa ating pag-aaral, no, sa salita ng katotohanan, no. Ang sabi ni Peter, and he that worketh, no, righteousness is accepted with him. So kinakailangan mo munang gumawa ng isang matuwid na pamumuhay in order to be accepted by him, no, ang ating Panginoong Hesus, ano. So balit si Pablo ay nagsabi ng ganito. Anong sinabi ni Pablo? In Ephesians chapter 1 verses 6 and 7, to the praise of the glory of His grace. Verse 6, no? In Ephesians chapter 1.
wherein, sabi niya, He had made us accepted in the beloved. No? Paano tayo naging, we need to work at righteousness? Paano nga nangyari yon na tayo ay we are accepted in the beloved? Tayo ay naging katanggap-tanggap sa Kanya. In verse 7, tingnan niyo yung verse 7. Sana meron kayong every time sa ating pag-aaral, you need to write, kinakailangan natin isulat yung mga verse. And then, or otherwise, kung mayroon tayong mga Biblia. And then, in verse 7, in whom we have redemption. Ito ang nangyari kung bakit tayo naging acceptable kay Christ. In whom we have redemption, no? Pagkatubos, no? Through His blood, no? The forgiveness of sins. Tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ano? According to the riches of His grace. Yun ang nasa atin, ano? Yun ang ipinangaral ni Apostol Pablo. Samantalang si Peter ang ipinangaral, in order to be accepted by Him, you need to do or you need to work righteousness, no? So, if you are not rightly dividing the word of truth, hindi natin makikita ang pagkakaiba ng dalawang talatang ito. Never. Tsaka hindi mo ito matatanggap, no? Ang pagkakaiba ng dalawang talatang ito in Acts chapter 10 verse 35. Kailangan isulat niyo yan. Acts chapter 10 verse 35, ang pangangaral ni Pedro, no? At may kalakip na gawa. So, ang pangangaral ni Pedro, though alam niya that God is not respecter of men, pero ang kanyang pangangaral, itong programang tinanggap niya sa ating Panginoong Yesus, no? Repentance and baptism, no? For the preparation of the coming kingdom. Dahil ito yung pangako ng Diyos sa mga Hudyo, kaya nga nung sabihin ni Jesus Christ to them, huwag kayong tutungo, sabi niya, sa mga hentil, sa daan ng mga hentil, and the Samaritans, no? That is an outstanding instruction for them to the 12 disciples, no? Kaya sa 10:35, ang pangangaral ni Peter ay may kalakip na gawa. Dahil yun ang kanilang presentation sa banal na kasulatan, ano? Samantalang ang pangangaral ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 6, dahil sa biyaya tayo ay tinanggap ng Diyos, no? Kanyang pagtubos, ano? At ang kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. That is, no? It is by grace. Ito yung tinanggap natin, kaya tayo naging accepted in the beloved, no? So, nang tawagin ng Diyos si Abraham, binigyan siya ng pangako. Remember this, no? Pag sabi ng Diyos sa kanya, pagpapalain niya ang magpapala sa kanya. Sa kanya nagmula ang bansang Israel at hiniwalay sila sa mga Gentiles people, no? So, tatanggap lamang ng pagpapala ang mga hentil batay sa treatment nila sa mga Jewish people. Ito yung hindi nawawala ang pangako ng Diyos. So hindi nawawala ang plano ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, no? Even though you are not a Jews, you are Gentiles, there is a specific plan ng Diyos para sa lahat ng tao. But mayroong siyang it is a dispensational, no? Mayroong panahon na kinakailangan makita mo 'yon, ano? So during the time of Abraham, sabi niya sa kanya, pagpapalahin kita, no, pararamihin kita, no? At sa kanya nang galing yung before that, ang grupo ng tao, there is only one Gentile, no? Or there is only one group of people that's we call Gentiles, no? Lahat noon bago sa bago dun sa Tower of Babel, ang lahat ng tao ay Gentile people. There is no distinction, no? Dahil sa kaguluhan, dahil sa magulo ng isip ng tao, nakita ng Diyos si Abraham to start all over again na gagamitin niya as to evangelize the whole world, no? To the Gentiles. So pinili niya, separate him, sabi niya, yung word na holy, you are holy, sabi niya, for I am holy. Sineperate ng Diyos si Abraham, and then sa kanila nang galing, ano? Sa kanya nang galing, ano? Yung mga Hebrew people, ano? And tandaan natin, si Abraham ang siyang kauna-unahang Hebrew
mentioned in the entire scripture. So, so yun so tinawag niya yun, pinangako ng Diyos sa kanya na sila ay pagpapalain, binigay sa kanila yung mga kautusan, binigay sa kanila yung mga covenant, at ang kanilang token with this covenant is to circumcise them. So yung mga tao noon, meron ng circumcision and uncircumcision nung tawagin ng Diyos si Abraham. Nagkaroon na ng dalawang grupo. And there is always distinction between these two group of people. No? From there until Acts chapter 7, there is distinction. No? Hindi sila nagsasama. Actually, after the death of our Lord Jesus Christ, sila ay nangangaral and sila ay pumupunta lamang itong mga Jewish people na ito, itong mga 12 disciples na ito, dahil may instruction sila kay Jesus Christ, huwag kayong tutungo sa mga Gentiles. They are always, tutungo sila sa mga Hudyo, none other than, sabi ni Peter sa na may bura verse na yun, sa akin, pero sige na lang ninyo, sila ay tutungo liban lamang sa mga Jewish people. So, iyon ang kanilang daladala, no? There is a outstanding instruction na kanilang tangay-tangay even after the death of Jesus Christ. So, yun ang nangyari, dahil mayroong tagubilin si Jesus sa kanila na huwag silang pupunta sa mga hentil. Sila ay pupunta lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. That is, yun ang instruction ni Jesus Christ to them, Huwag silang pupunta sa mga Gentiles people. So mayroong mga hentil na pinagpala ng Panginoong Yesus dahil sa maayos na pakikitungo ng mga hentil sa mga Hudyo. Nandun yung covenant ng Diyos kay Abraham that I will bless them that bless thee. Sa panahon ng ating Panginoong Yesus, meron siyang instruction not to go to the Gentiles, meron pa ring mga taong gumawa ng mabuti sa mga Hudyo, katulad ni sino? Katulad ni Centurion, yung isang Centurion. Siya ay gumawa ng, ano bang ginawa nito? Yung isang sinagoga, so they considered it. So pinagpala ng Diyos yung isang Centurion, si Cornelio, as a Gentiles. Anong ginagawa nito? Siya ay nagbibigay ng mga limos, nagbibigay ng magandang loob sa mga Jewish people, So pinagpala din siya, at siya at ang buong sambahayan niya ay naligtas. By the way, ang tinanggap na ebanghelyo ni Cornelio, it is not about the dispensation of the grace of God. Ang kanyang tinanggap na ebanghelyo ay tungkol dun sa in order for them to be accepted. In Acts chapter 10, ituloy nyo yung binabasa natin kanina, para sila ay maging accepted in the beloved, they need to work righteousness, Kailangan lang silang gumawa. Basahin nila yung mabuti yung Acts chapter 10, titignan ninyo from verse to verse kung may makikita kayo ng instruction that Cornelio ay naligtas sa pamamagitan ng for by grace are you saved through faith, and that is not of yourself. Walang maganong mga, ang pangangaral na kanyang tinanggap ay iba, Ito yung ipinangaral ni Apostol Pedro ay iba. So, isa pang tao na makikita natin na naging sakop doon sa pangako ng Diyos kay Abraham, with yung Samaritan woman, Hindi naman siya Hudyo, pero siya ay in-entertain ng ating Panginoong Yesus, Tandaan natin, si Cornelio is a type of Gentile saved, during the tribulation period, Alam ni Pedro na hindi dapat na siya ay pupunta sa mga Gentiles, Alam niya dahil mayroon na outstanding instruction kay Christ, sa mga 12 apostol na huwag silang pupunta sa mga hentil.
So, nang tumanggap si Pedro ng vision sa Panginoon in Acts chapter 10, no? Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Pablo that time. Hindi niya alam, no? Pero sa mga panahon na yon, si Pablo ay nakakilala na sa Panginoon, no? So, kaya nga lang, hindi alam nang nangyayari na si Pablo, hindi niya alam, si Peter, hindi niya alam kung anong nangyayari kay Apostol Paul. So, ano ang ginawa ni Pedro when he received the vision of the sheet? Ano ba yung sheet? Yung binababa, yung net, no? Coming down, no? This is represent the Gentiles. Habang nangyayari ang bagay na yon, walang alam si Pedro, no? Sa mga nangyayari kay Pablo noon. Siya ay tatawagin ng Panginoon upang siya ay magpapatutuo sa mga Gentiles people. So, sinabi niya no way, sabi ni Pedro nung sabihin ng ating Panginoong Yesus sa kanya, no? Ganito sila kaseryoso na huwag silang pupunta sa mga Gentiles. Ang sabi na kasi ng ating Panginoong Yesus, kailangan kausapin niya yung isang tao na which is a Gentile people, no? No way, sabi ni Pedro. So, there is still a distinction between them. Yun ang laman ng isip ni Pedro, no? So, sapagkat iyon ang nalalaman ni Pedro, ayon sa inutos sa kanila. So, makikita natin Acts chapter 10 verses 14 to 15. But Peter said, ang sabi niya, kasi inuutos na ng ating Panginoong Jesus na siya ay tumungo, no? Tumungo kay Cornelio. But Peter said, "Not so, Lord," sabi niya, "for I have never eaten anything that is common or unclean." Actually, ito yung tinutukoy niya, no? The Gentiles and the Jewish people, no? And the voice spake unto him again the second time, no? What God had cleansed, sabi niya, that call not thou common. In verse 16, this was done thrice, and the vessel was received up again into heaven. Meron ba tayong napapansin dito sa talatang ito? Na si Jesus ay kinakausap niya si Pedro always, no? Ng 3 beses. 3 beses, no? In scripture. Marahil si Pedro ay isang klaseng tao na kailangan na makareceive ng 3 beses bago niya maintindihan, ano? Kung ano yung sinasabi ng kanyang kausap, no? Sabihin para, so, katulad ng siya ay itinanggi siya, no? Ang Panginoon, no? He denied the Lord, no? Jesus Christ 3 times, no? So, hindi lamang yon, natatandaan ninyo nung si Jesus ay nagbigay ng tagubilin, feed my sheep, sabi niya. 3 times din niyang binanggit yon. Sabi niya, Peter, ang pagkasabi niya, labes daw me, sabi niya, and then feed my sheep. 3 times na binanggit niya yon, no? Kay Peter. Ang ating Panginoong Jesus, 3 times niya binanggit yon kay Peter. So, dito inutusan siya ni Jesus na pumunta sa mga hentil, no? But not to preach the gospel of the grace of God. Remember this. Wala kang makikita in the book of Acts na si Peter ay nangaral sa mga Gentiles, no? Or sa mga Jewish people na nagturo ng gospel of the grace of God, no? And salvation by grace through faith in the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And also, ang kanyang ipinangaral, that Jesus Christ is the Messiah, no? And is the Son of God, declared by the power of His resurrection, no? He preached hindi rin niya ipinreach ito, no? The forgiveness of sins through the blood of Christ and eternal salvation for those believers, ano? Ano ba ang ipinangaral ni Pedro kay Cornelio? Ano ba ang ipinangaral niya? So, titignan natin sa Acts chapter 10, verse 28. Verse 28, and he said unto them, ye know how that it is unlawful thing for a man that is a Jew to keep company. Tignan niyo, no? I-emphasize ni Peter na nakipagsalamuha sila dahil hindi po pwede eh. Dahil yun ang instruction ng ating Diyos sa kanila, even Christ, no? Nang siya ay binigyan ng instruction to send them 2 by 2,
huwag kayong pupunta sa mga Gentiles. No? So, hindi niya alam ang pangyayari. Or come unto one of another nation, sabi niya. Ipinapakita ni Pedro dito, hindi man siya dapat naruroon. Ano? Hindi ako dapat nandyan dahil bawal sa kanila ang makisama sa mga Gentiles people. But God had showed me that should not call any man common or unclean. No? Ito patungkol sa mga Hudyo at Hentil. Tandaan natin ito. In Acts chapter 10 verse 35, ito yung sinabi niya. But in every nation, referring to the Gentiles nation, he that feareth him, ang sino mang natatakot sa kanya, and worketh righteousness, is accepted with him. No? Hindi ito ang ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan. Remember this, no? Ang pinangaral ni Pedro ay mayroong kalakip na mga gawa, no, upang siya ay katanggap-tanggap sa Diyos. So in Luke chapter 12 verse 32, ito yung pangako ng Diyos sa mga believing Jews, no? Sila'y tinawag nating little flock. Ang sabi niya sa verse 32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom, no? Pag nakita natin yung kingdom, of course, ano bang ibibigay niyang kingdom? It is promised in the Old Testament by the prophets na siya magre-reign an earthly kingdom, ano? In the Beatitude, makikita ninyo kung ano ba yung mga institution and laws. Makikita ninyo kung ano ang pinangaral ni Jesus Christ sa mga Jewish people, ano? Nandoon, ano? Yung Beatitudes, ano? So now, itong talatang ito, marami ang maangkin, ano? That this little flock ay bahagi ng body of Christ. Ito'y bahagi ng body of Christ. Paano silang naging bahagi ng body of Christ? This is the question. Kung iba ang kanilang tinanggap na gospel, no? Iba ang kanilang tinanggap na gospel. Sila ang mga sumampalataya that Jesus Christ was the Messiah of Israel. Sila ang mga nagkaipon in the upper room, no? In the upper room during the Pentecost in the early chapters of Book of Acts. Ang salitang church ay ginamit sa mga taong ito, no? Sa nakaraan kapag nakita ko ang salitang church, yung little flock na ito never mentioned again after in the Book of Acts during the transition period, no? Sa nakaraan, kapag nakita ko ang salitang church, before, ako mismo, no? Pag nakita ko yung salitang church, automatic, that is the body of Christ. At ito ang aking naiintindihan. So, there is no difference, no? Pero in Acts chapter 7, verse 38, this is he, sabi niya, that was in the church in the wilderness. Sino ba yung church in the wilderness? Church in the wilderness na tinutukoy. During those days, the church, the body of Christ, is not yet existing, no? Hindi pa siya umiiral, no? Because ang body of Christ is a mystery. So, Paul, hindi pa siya naligtas dito, no? So, church in the wilderness with the angel which spake to him in the Mount Sinai and with our fathers who received the lively oracles to give unto us, no? The church in the wilderness is not the body of Christ, no? Ang salitang church is a called out group. No? It's a called out group. Even the word na oracles, kung mapapansin niyo, our fathers, ito is always itinuturo yon sa mga Jewish people, no? Pag ang pinag-uusapan natin, our fathers in the wilderness, oracles, ito ay referring to the Jewish people, ano? Ang Diyos ay hindi nakitungo directly to the Gentiles people, ano? Kaya lang tayo magiging pagpapala o magiging tayo ay pagpapalain if we bless Israel. Iyon lang para sa atin. So, the little flock is also called out group. Sila din ay mga tinawag na grupo, no? At ang kanilang inheritance is the earth, no? Saan? Kailan? During the Millennial Kingdom. Kung hindi mo makita ang programa ng Diyos sa bansang Israel,
pag hindi natin nakita itong program na ito, under the law, no? At ang bansang ito ay may pangakong maghaharing kasama ni Jesus, no? Kasama silang maghahari ng 1,000 taon dito sa lupa, no? And if you are in the grace movement position, by the way, if you are in the grace movement, no? Pag grace movement, lahat ng mga mananampalataya, they claim, no? Sila ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. That is group of grace movement. Lahat na tayo, no? Kahit ano bang klaseng ito yung aking nakikita and my stand, no? At ito'y tinatayo ko, no? Kahit sino, no? That they claim that they were saved by grace, no? Through faith. That is grace movement, no? Kung ang iyong position ay hindi mo kayang tanggapin, ano? Itong distinction, no? Between this true group, no? Itong dalawang grupo na ito noon, no? Nang hindi pa umiiral ang body of Christ. Before the existing of the body of Christ, there is two group. Pag hindi mo nakita at hindi mo matanggap itong bagay na ito, then mahihirapan tayong patotohanan that we are fully saved by grace. Hindi mo kayang patotohanan, ano? O patotohanin na that we are fully saved by grace. Kahit sabihin pa natin we are saved by grace, mayroong mga talata sa Biblia which is not it is not about us, pero pilit nating inaangkin. That's why nagkakaroon ng problema ang ating stand, ano? Lumalabas na ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos, nagiging mixed doctrine pa rin tayo. Law and grace, no? So pag nakita natin, he that believeth and is baptized shall be saved. So, yung iba, gagawin nila, they're trying to allegorize, no? Bibigyan na lang ibang kahulugan. Subalit, sinabi na ni Jesus, no? Ang nanampalataya at nagbautismo, actually, water baptism, sila ang maliligtas. That is for the Jewish people, ano? Before they entering the millennial kingdom. Kaya lang na-postpone dahil tinanggihan nila yung kanilang hari, no? Do ito ay nasa prophecy, pero yun ang master plan ng Diyos. Pero yun ang nakikita natin na kung ano yung sinasabi niya ng salita ng Diyos, ito yung ating tinitignan, ano? Tandaan natin, hanggang hindi natin naiintindihan how to study the word of truth, rightly divided, hindi natin mauunawaan ang mga bagay na ito tungkol sa programa sa propesiya at ang programa sa misteryo. Tandaan natin, para sa akin, the major division of your scripture is the prophecy and the mystery. Yun ang major division. Hanggang hindi natin nakikita to, ako personally, mahihirapan tayo, no? We will try to mix doctrine, no? Yung law and the grace. Ngayon, paano natin maunawaan ng isang tao na siya ay heretic? Ito, pagka hindi ka sang-ayon sa kanilang grupo, hindi ka sang-ayon sa kanilang set of doctrines, you are an heretic. Paano natin malalaman yon? Well, ito ang aking sagot, no? Ang kanyang pangangaral ay wala sa Biblia. Tandaan natin, ang isang taong heretic, what he preached, it is not in the scripture. O maaring ito ay nandyan sa banal na kasulatan, no? Ito naman, ano? Ang kanyang pangangaral ay maaring biblical, nandyan sa Biblia, no? Subalit hindi dispensational. What I mean? Hindi napapanahon. Hindi na sang-ayon kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos referring to you, no? Very simple na lang ang analogy, no? Kung ang inutos ng Diyos kay Noah to build an ark, ito ba ating gagawin? That is a simple illustration, no? During the 7 years tribulation, no? Tayo ba ay dadanas ng ganoon? Hindi. Ako personally, hindi yun nabanggit ko na yung aking statement of faith.
I am pre-trib believers, ano? So, kukunin ng Panginoon, ano? Ang kanyang body, ano? When God shall appear, we shall also appear with Him in His glory. That is my rapture, ano? That's my rapture. Pag nag-appear ang Panginoon, Christ will appear, no? And then, anong ibig sabihin ng appear? Makikita natin siya. So, that is. Now, maaring ang kanyang pangangaral is ay biblical. Nandiyan sa Biblia. Subalit hindi ito dispensational. What I mean now, hindi ito napapanahon. No? Trying to observe in time past and superimpose those truths in the present dispensation. Anong ibig kong sabihin? Mayroong in time past, there are three groups of ages in your scripture time, in time past, but now, and the ages to come. So it was divided, ano? So, pag sinabi natin in time past, ang Diyos ay nakitungo under Israel sa ilalim ng kautusan. Pagka nabasa ng iba, they are trying to impose those truths in this present truths or in this present dispensation, no? Pilit natin kinukuha yon at ipapatong in this present dispensation, which is the body of Christ, which is not under the law. Pero yung Jewish people, they are under the law. Pag narinig mo yon, nakuha mo yon, di ba ang Panginoong Jesus, even is the, ano sinabi, ang ating Panginoong Jesus, He is the minister of the circumcision to Israel, no? Kaya nga huwag kayong pupunta sa mga Gentiles people. So, they are observing the law. From Matthew to John, titingnan ninyo, the Old Testament practices is nandoon. Sila yung naghahandog. Nandoon yung category of the law of Moses, yung legal law, yung Mosaic law, yung legal law, yung spiritual law, and what is? The ceremonial law, no? Nandoon sila. Sila yung naghahandog. Ito lang ginagawa nila. So, that dispensation, it was postponed. Ngayon, we are under grace. Kaya nga dito sa present time natin, lahat ng mga ordinances, no? Ito ay blotting out. We will tackle this in the next ating pag-aaral, no? Lahat ng mga laws, lahat ng mga ordinances na yan, they are blotting out, no? Tinanggal na naasan sa Colossians chapter 2, di ba? And then we are trying to impose those ordinances ngayong present time. So, hindi magtatali. Iyon ang nais kong makita natin. Ano? Tandaan lang natin, okay, yung mga bagay na yung katotohanan trying to impose in this present dispensation or in the time but now. But now, pag sinabi natin but now, natapos yung in time past. There is, ang time past natapos at nagsimula yung but now, no? Pinaghahalo, no? Ang kautusan sa biyaya. Yun ang nangyayari, no? Sila ang mga tunay na, tinatanong nila kung sino ba yung heretics. Di ba sila? They are trying to impose or mixing the law and grace. Masasabi ko, ako personally, hindi ko nakikitang ganon. Pero they are accusing me as an heretics, pero hindi ako siguro, yun ang nakikita ko, hindi pwedeng pagaluhin. Tandaan natin, ang tawag o titulo ng isang miyembro o leader sa isang local church ay hindi sheeps. Hindi sheeps, yung tupa. Kanina binanggit ko, di ba? And shepherd, no? Kailanman hindi tayo tinawag na mga tupa, no? Tinawag ni Pablo ang mga mananampalataya a member of the body of Christ. We are member of the body of Christ. We are not the sheep. And at hindi tayo, yung shepherd, hindi ginamit yon para sa mga Gentiles people, ano? The sheep, the term sheep and shepherd, it was not used, yung term na yon sa mga Gentiles, ano? At hindi rin tinawag na pastol or shepherd ang isang leader sa isang local church, no? So, ang tawag sa mga mananampalataya today ay body of Christ, no? Hindi Christian, ano? Hindi Christian, remember this.
So ako, pagka binanggit nila yung word Christian, naiintindihan na natin. Naiintindihan mo yun, di ba? But never na tinawag tayong Christian by Paul. By Paul. Ang word na Christians, makita lang natin yon dun sa Book of Acts sa mga taga-Antioch, no? Antioch nga ba? So, sila yung tinawag na first mention of the Christians. Ang tumawag sa kanila ay mga unbelieving, no? So, hindi tayo tinawag na Christian, no? Today, nowadays, we are the body of Christ, no? So, hindi disciples, no? Hindi disciples. So, marahil kayo ay personally, first time mo marahil, matagal na rin ninyong naririnig to, you can search. Ang dealing ng Diyos sa atin, dahil tayo ay nasa ilalim ng mystery program, and it was revealed first to Paul, ang dealing ng Diyos sa atin ay nandoon sa mga sulat ni Apostol Pablo. Nandoon sa mga sulat ni Apostol Pablo. Yung mga bagay na nasulat sa nakaraan, in time past, and in those days, in the ages to come, after ano ba, Philemon, no? Pag-i-start sa Hebrew, James, ito ay mga prophetic. Ito ay mga prophetic from Hebrew up to Revelation. Ito ay mga prophetic books referring ito sa mga Jewish people going through the tribulation period. Yung sa 7 years, no? Later on, yung word na 7 years, we will discuss, no? But wag muna ngayon, no? Dahil maraming mga tayong bibigyan ng diin regarding to the 7 years. But I stand, that is 7 years, no? At meron tayong mga proof about that 7 years. So, yun ang nakikita natin, ano? So, during this present dispensation, ang ating pakikitungo ng Diyos sa atin ay inireveal ng Diyos kay Paul. Makikita natin sa kanyang mga sulat. Ang mga sulat sa Old Testament, ito ay naisulat not for doctrine, for our doctrine. Ito ay naisulat for our learning, no? For our learning. Ano ba yun? First, Romans chapter 15, verse 4, no? Romans chapter 15, verse 4. It is for our learning, not for doctrine, no? Presently, narinig ko na naman ulit, no? Ito ay narinig ko lang naman ulit, ang tungkol sa hyper-dispensationalism, no? Ang reason ng aking kausap kung bakit tinawag ang isang dispensationalist an hyper-dispensationalist, binigyan ko lang ito ng anyway, kahit sabihin niya I am an hyper-dispensationalist, hindi naman totoo dahil I claim that I am not an hyper-dispensationalist. At ang tanong ko paano mo malalaman na ang isang tao o ang isang mananampalataya, he is a hyper-dispensationalist? Ang sagot niya sa akin, ang kanyang reason ay dahil hindi na sila nagbabautismo, no? Hindi nila tinatanggap yung water baptism, no? Yung sa tubig. Tandaan natin, take note, our faith in Christ is sufficient, no? Is sufficient. Tayo ay kumpleto na sa Panginoong Yesus, ano? Upang tayo ay makakarating doon sa pinangako niya sa atin, no? Sa langit, no? In heaven, no? Si John the Baptist ay hindi nagbabautismo upang maging official member siya sa isang local church. Bakit? Because during those days, there is no existing local church, no? Wala pa yung body of Christ during those days, which is the common practice sa kasalukuyan, ano? Na pag nabautismo ka, you are already member in a particular local church. You are member on that particular church. Ang dahilan nito,
the body of Christ does not exist during the times of his ministry. John the Baptist, no? Maraming hindi nakakaalam kung bakit si John the Baptist ay nagbabautismo, no? No? Kaya ginamit nila ang water baptism that belong to Israel. Yung water baptism belong to Israel and imposed on the body of Christ nowadays. Hindi nila alam, no? Ang sabi ng iba, Paul, he was baptized. Yes, he was baptized. But nung inireveal ni Jesus Christ kay Paul, nakareceive siya ng visions and revelations somewhere in Book of Corinthians. In the middle of Book of Corinthians, it was 30 years from the death of Christ, no? Doon pa lang nalaman. Pero nung in his early stage of his ministry, sa kanyang pangangaral, si Pablo never mention na siya ay tumanggap ng visions and revelations from the Lord. Ang kanyang nalalaman lamang niya, I am Jesus Christ, whom thou persecutest. Alam niya, siya ay, and then sila ay sineperate ng Holy Spirit in Acts chapter 13 to preach the gospel of God. Kung makikita mo sa Romans chapter 1 verse 4, ang laman ng mensahe is about our Lord Jesus Christ is the Messiah and declared by the power of His resurrection. Romans chapter 1 verses 1 to 4. So yun ang kanilang laging preaching. Yun ang laging kayang preaching. At hindi nagbago since in Acts chapter 9, no? Up to Acts chapter 28, ang ipinangangaral niya hindi lumalabas doon sa mga prophecy. Acts chapter 26 verse 22, no? Prophecy and kay Moises, ano? Yung mga sinasabi ni Moises, ano? Doon lang siya. That Jesus Christ, He will suffer, no? Mayroong suffering na ginawa ng ating Panginoon Jesus. But not that the dispensation of the grace of God revealed in Ephesians chapter 3, na in the dispensation of the grace of God, hindi pa niya ni-reveal yun, ano? There is a progressive revelation, ano? Sa kanyang pagtanggap ng mga pagpapahayag ni Jesus sa kanya. So hindi natin pwedeng i-impose, ano? Ang iba, they are trying to impose the practice dun sa Old Testament o yung word na baptism dahil hindi nila alam ang tungkol dito, no? Hindi nila alam kung ano ba itong ginagawang bautismo, para saan. Just they know, gusto nilang maging member sa isang body of Christ, then inire-ray nila doon sa Romans chapter 6 about that baptism. Pag ikaw ay ang namatay si Jesus, ikaw ay nabautismo, ikaw ay kasama inilibing, at nang siya ay bumangon, ikaw ay kasamang bumangon, no? Into a newness of life, no? But there is no water there, no? Available. That's not a water baptism, no? Hindi natin pwedeng i-relate doon. Anyway, tignan na lang ninyo yung mga messages about our topic in baptism, ano? So, they are trying to impose that, ano? Ang pagkabanggit ng Diyos sa Exodus chapter 19 verse 6, take note, 19 verse 6, Exodus, na sila ay magiging maharlikang saserdote, kingdom priest, ay tumutukoy sa bansang Israel. Sila ay babautismuhan, ano? Sila ay lilinisin as part or as a requirement by the law before they entering in sa kanilang tungkulin, ano? They will become a kingdom priest in Romans in Exodus chapter 19 verse 6. Sila ay magiging kingdom priest, but it was postponed, no? It was postponed in this present dispensation, by this present dispensation, but by this present, but now, no? But it will resume again, no? After the church got out. Ito ay kukunin ng ating Panginoon Jesus, and then yung programang na-postpone na yon, it will continually, no? It will continue, no? It will resume, no? So doon, during the 7 years na yon, there is a time for them na they can repent, and they will born again, ano? During those days, no? Ang mangyayari dito, they will enter
in His millennial kingdom. But before that, gagawin nila yung mga requirements before entering to their sa kanilang tungkulin, ano, bilang isang kingdom of priest. They need baptism, ano. So sa atin, pinractice natin yon. Tingnan niyo yung ating mga topic previously. Hindi ko may detail ito ngayon, ano. So sabi ko nga sa inyo, gagawin nilang muli yon during the reigning of Christ, no, for 1,000 years. Tignan na lang ninyo sa ating mga topic, no. So makikita din natin ang layunin, ano, kung bakit kailangan silang bautismuhan sa tubig as required by the law, no, bago sila papasok sa kanilang sabi ko sa kanilang tungkulin. Itong mga Hudyo before, bago sila papasok sa templo, sila yung lilinisin, no, they will baptize. And then during the millennial kingdom before, no, sila ay gagawin din nila ito, no. So tandaan natin, subalit ang programming ito para sa Israel, no, itong programming ito para sa Israel ay nahinto, no, pansamantala. At ang isang misteryo ay ipinahayag, as I said, ipinahayag kay Pablo. Hindi nagtagal pagkatapos na siya ay maligtas. Siya ay sinugo upang siya ay mangaral, ano. Saan? Una, sa mga Hudyo, ano, then sa mga Hentil, ano. Kung paano tumigil ang mga kaloob, no? Kung paano tumigil yung mga kaloob, yung mga tongues, sign and wonders, ano, yung prophecy, ay ganuin din, ano, ang mga ordinansa, ano, ay huminto. Huminto rin yan, ano. There is no ordinance, such ordinance nowadays. Hindi na natin kailangan yung which is not contrary to us. Which is not contrary to us. Yung sa Colossians chapter 2 verse 14. Actually, there is no contrary to us because there is no ordinances ibinigay para sa atin. Walang ordinansa. We are not under the law, under the ordinances, no? Under the tradition of these people, no? Tayo iba yung tuntunin ng Diyos na ibinigay para sa atin. We are living by under grace, no? Yung iba na pagkakamalian nila yung word na grace. Yung grace, no? Pag sinabi natin grace, totally wala tayong bahagi na gagawin. It is already paid, no? Kumbaga yung utang natin, hindi tayo nagbayad, but Christ paid it all, no? One time and for all, no? Hindi natin kailangan tayo sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, ang dakilang kaligtasan na ating tinanggap sa ating buhay, teaching us, no, upang lumayo sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Yun ang ginagawa natin. But we are still failure, no? Hindi ibig sabihin, if you are failed, that today, you are unsaved. And then bukas, ligtas ka na naman after you repented. Hindi ganun yun after you repent. Hindi ganun yun, no? Ang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon Jesus, it is one time for all. Hindi ka, ligtas ka ngayon, bukas hindi na naman, bukas ligtas ka na naman, dahil you are a failure. Wala tayo, kaya nga kailangan natin basahin yung salita ng Diyos, eh. A workman that needed not to be ashamed, no? Dapat hindi tayo mahiya, maintindihan natin yung rightly dividing ng salita ng Diyos. Ang mga traditional na ito na ginagawa ng mga Hudyo, no? That is for the Jewish people, no? Na hinihingi ng kautusan ay pilit na ipinapatong sa kasalukuyan, ano? Itong panahon ng body of Christ, ano? Ang mga salitang ito ay biblical, ano? Biblical, like those ordinances, no? Lahat yun ay biblical. But they are not dispensational, no? Hindi sa ating panahon, ano? Dahil ang mga ito ay programa para sa bansang Israel. At ang lahat ng ito ay tumigil nang ang bansang Israel ay nahulog, no? Nahulog. Ang programang para sa kanila ay nahinto. Kaya nga wala na yung mga program para sa kanila, eh. So, di ba? Hindi na tayo sa ilalim ng ganung tradisyon, ano? So, take note, kung isa kang rightly divider in the word of truth, if you are rightly divider in the word of truth, kailangan nating alam ito, ano? Kailangan nating alam ito and differentiate
them, no? Kailangan natin, pwede na, alam natin ito, katulad ng gospel of the kingdom, gospel of the circumcision, gospel of the grace of God, and the everlasting gospel. Itong lahat ng mga, itong mga gospel na ito, nangyayari ito in a dispensational, mayroong period of time, no? Mayroong mga period of time. Katulad ngayon, we are under the dispensation of the grace of God, no? Yung mga circumcision, gospel of the circumcision, ito yung ipinangaral ni ni Pedro, James and John, na mention ito in the book of Galatians chapter 2 verses 8 and 9. Naghiwalay sina Pedro, no? Sina Pablo, no? Si Pablo, tumungo siya sa mga uncircumcision, sa mga hindi tuli, sa mga Gentiles, no? Sila ay tumungo sa mga circumcision, which is Israel, ano? Itong mga Jewish people, no? So, pansamantala, we will continue this on next time po, at titignan natin yung blotting out of all these ordinances, ano? So, muli, maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, at sa mga kasama ko sa araw na ito. At ganun din sa mga kapatid o mga kaibigan natin sa Facebook na they are still following, na panoorin nila itong mga salamat sa inyo. Nawa ang Diyos ang patuloy na magpala sa ating lahat. At let me close in prayer. Lord, marami pong salamat sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng panahon at katsagaan sa aking mga kapatid na nakasama ko by this time, Lord. At alam ko na marahil mayroong mga bagay na katanungan pa rin sa aming mga kaisipan. We are just studying your word, Lord, at alam ko po na mayroong panahon na sa aming patuloy na pag-aaral ng inyong mga salita, at ito yami ring matutunan. At maraming salamat sa patuloy na desire na ipinagkakalob mo sa bawat isa sa amin, na kami ay magpatuloy hanapin ang iyong kalooban sa iyong mga salita. At ito yung pangako mo na if we consider all his sayings, mayroon po kaming kaunawaan na ipagkakalob mo sa amin. Kaya maraming pong salamat, at I pray na makasama po silang muli, aking mga kapatid na ito, sa aming susunod na pag-aaral. At ganoon din po sa aming mga kapatid na nakikinig nito, bless them, at magkaroon sila ng malaking pagnanais na patuloy na hanapin ang inyong mga salita. Ito ang aking hiling at may dalangin na may pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. And amen. So sis, si Sister Irma, thank you sis, at nakasama ka namin sa ating pag-aaral. And then ganun din si Brother Irving ba to? So anyway, thank you Brad, at sis, si May, ang aking darling, no, kasama ko lagi, si Sister Mency, and then si Brother Jonathan, ano. Thank you bro, at God bless sa ating lahat, at sa ating mga kapatid na sumusubaybay dito sa ating programa. Marami ding salamat sa inyo, at patuloy niyo akong pag-pray na makapagpatuloy ako sa ganitong maliit na gawain, at I know na magkaroon pa rin ako ng katsagaan, at magkaroon pa rin ako ng wisdom na ipagkalob sa atin ng Panginoon. Hindi lamang sa atin, kundi sa ating lahat. To God be the glory.